Okay, pag-usapan po natin yung tanong na isa nating follower. Ito po yung tanong niya. Bravo, base. Okay, ito po yung tanong niya. Hello sir, good morning po. May itatanong lang sana ako sir since matagal-tagal na din po kayo sa security industry po. May ask po if sa COIC is allowed or authorized na tanggalan ng upuan ang CCTV operator as a disciplinary action po without consulting to his agency or to the management. So meron daw bang karapatan or dapat na gawin ng isang officer or ng OIC yung tanggalan ng upuan ng CCTV operator? Kasi ang reason, tinanong ko din, ano ba kasi naging dahilan ba't tinanggalan ng upuan during our conversation? Parang nahuhuli atang tulog, parang hindi accurate pagka nakaupo, parang ganon. So sabi ko, tatandaan po natin, kapag tayo mga officer, nagbigay ng mga sanction, kung talagang kailangan dahil nga baka magkaroon ng imminent danger na tinatawag, dapat on the spot, ano yung action taken natin? Diba? Kung siya naka-duty that time, siguro kayo na to, sige, tanggalan mo na kita ng upuan ngayon kasi medyo napapahimbing ka yata. Yan. So yung mga ganun, hindi ibig sabihin na throughout the day or throughout ng duty nila lahat is papalitan. Kasi ang nangyari daw, parang ito pa yung sinabi na siya lang yung tinanggalan ng upuan, yung iba hindi. Mali yun. Kailangan as an officer kung tayo magsasanction, pangkalahatan. Sabi nga, one for all for one. Ibig sabihin, kung tinanggalan yung isa, dapat yung susunod din hanggat i-report pa yan sa agency. So ganito, siyempre, pagka tanggalan muna, kasi nga delikado paano kung napaidip yan o nakatulog, biglang may nangyari hindi napansin? Anong gagawin ng officer? Kasi ang lumalabas, parang ang ano niya is, dapat daw in-inform muna si agency, including si client. So pwede naman yun after na, kasi kailangan mahalaga dito yung action taken natin para hindi na magkaroon pa ng problema. Tatandaan po natin yan. I-assist po natin yan. So, mangyari, tinanggalan mo na ng upuan. So, pag tanggalan ng upuan sa kanya, i-report, gawa ng spot report ng officer, i-inform sa agency. Sir, may ginawa ako dito as of now, ganito, ganyan, na tinanggalan ko muna kasi nga delikado sir, lagi nakakantok yung card. Yan Parang sa entrance yan yung mga nasa entrance, diba, may upuan. Minsan pag nilagay mo na upuan, wala na, tulog na, napaidlip na. Kasi nga, dahil nakaupo. Kung minsan nasisisi pa yung upuan, supposed yung gwardiya. Diba? Okay. So, tanggalan mo na ng upuan. Siyempre, kasi nakatayo, nakamonitor yan. Yan. Or, kung yun na naging pamawara ng officer, di natin pwede ma-question yun Baka may reason siya Diba? Kasi hindi natin nakikita yung area. Okay, ngayon, i-report niya sa agency. Sir, ganito yung ginawa namin for the meantime kasi ganito. Kay client din. Ano po ba maganda kung gawin dito? Tanggalan ko na ba ng upuan to? Or talagang anong gagawin natin? Kung paano po ba? Yan. So, meron na kayong action taken unang ginawa. Ngayon, gagawa kayo ng another solution para lahat naman is hindi magka-problema. Pero hindi pwedeng siya lang ang hindi natin pa-open. Dapat lahat na. Lahat ng duty tanggalan para maisip nila, makapagsabi sila na dapat talaga na hindi dapat tanggalan pala kasi dapat body ayusin natin kasi katulad yan, tingnan mo. Wala tayong upuan. Hindi po pwede kasi siya lang yung may upuan tapos yung iba wala. Nakakaano yun, kakababa ng pagkatao yan Di ba? Yung parang mabubuli siya noon. Di ba? So, dapat alisin natin sa officer. Dapat pangkalahatan. Para nag-uusap-usap yung mga yan Next time, bati ka kasi upo ng upo. Tinan mo tuloy, lahat tayo walang upuan. Nakakaano naman. Di ba? Yung mapapaisip din yung guard na nadamay tuloy yung mga tropa ko na dahil sa akin. Di ba? Kaysa naman yung ako lang hindi inanis na masasama ng loob yan. Di ba? So, dapat lahat na. Ngayon, yun nga, bigyan agad ng kung ano yung magiging decision ng agency, including the management, yun ang gawin ng officer. Para at least alam niya na ito yung ginawa ng office ng management. Ipaliwanag sa kanila. So, ganun lang po. Ang i-implement kasi, hindi na kailangan mo nang itanong mo yan Unless talagang merong talagang point na halimbawa, si client, may nangyaring ganito. Kailangan talaga duman sa admin yan. Hindi po pwedeng gawa ng action taken agad yan. At tulad yan, halimbawa, ihingi ng report. Hindi mo pwede ako gumawa ng report. Ganun, may nangyari sa akin yan. Hingi ng report sa akin. Hindi ako pwedeng gumawa ng report niyan. Kailangan coordinate sila sa admin. Si admin mag-uutos sa akin na, sige, disigaw mo na report. Yun. Pero yung ako gagawin na report, hihingi nila, hindi po pwede yun. Yun. Titingnan nyo. Baga, may mga may mga point of view na i-assist nyo kung kailangan ba munang i-inform si management, si agency, bago nyo gawin. Or, siyempre, bilang guard, kung sa guard natin, action taken agad. Wala mo ng upuan, wala mo ng ganito. Diba? So, gawan nyo ng paraan paano hindi mapakaano yung tao na yan. Pero pag matagal, ginawa niya na hindi in-inform si agency, nakailang linggo na,
or mga days, dapat on the spot, ngayon yan, ginawa yan, na supposed to be nakapag i-report agad sa iyo, sir, for the meantime, ito yung ginawa ko, okay lang ba to, sir? Kasi kung pa-open ito, baka makatulong, magka-problema tayo. Ngayon, pag sabi niya, hindi, bigyan mo na po yan, di ilagbook mo, officer, na sinabi ng agency, whatever it is, the agency ang magkang problema, inform mo rin si management. Ganon, laging may coordination. Dapat there is an observation, reporting, and coordination din tayo mga officer. Ganon din ang mga guard. Kaya hindi masama or hindi natin, pero ang wag lang gagawin kasi ginawa daw, parang yung nagka-problema lang, ang tinanggalan niya ng upuan. The rest, nakakaupo. Parang tuloy, siyempre, sa part ng guard na nagkamali, ano yan parang inano talaga, siyempre lahat naman nagkakamali, dapat iano natin na maramdaman din ng nagkamali na hindi lang siya, dapat lahat na, hanggat hindi nag-order ang agency, including the management. Ganun dapat, ipapaliwanag nyo rin sa mga tao yan. Kasi mahirap yung unahin natin ay kung magka-problema na, sabihin ng management niya at ng agency, anong ginawa mo? Hindi mo agad ginawa na action taken niya. Importante yung action taken agad. Di ba? Dapat action taken agad yan para hindi na magka-problema. O ngayon, i-report sa agency, gatong ginawa ko for the meantime na aking action taken ko, hindi ko binigyan mo ng upuan kasi nakakatulog palagi, pagdating ko laging tulog. O ngayon, i-report, pag-aralan, pag-usapan ano yung gagawin. Hanggang magkaroon kayo ng solusyon doon sa problema na yun na hindi napapaidlip yung guard. Siyempre, napapaidlip talaga naman. Dahil nga, siyempre, malamig dyan sa CCTV, tapos kakatingin mo, di ba? Yung mga ganon. So, bigyan natin ng ano yung pwede nyong gawin para ma-minimize or ma-lessen yung ganyang pag-idlip dyan sa inyong area. So, yun lang po. I hope po nakatulong po to kay madam na nagtanong sa akin. Pero nagkausap naman na kami. Huwag lang yung ganon na talagang isa lang. Siya lang mismo hindi makakaupo. The rest nakakaupo sila. Hindi maganda yun. Ano po? So, yun lang po. I hope po na tayo mga officer, i-assist po natin palagi. Importante yung action taken natin na para maiwasan yung anumang problema. Kailangan din mag-alam, especially mga guard. Lagi nating tandaan, lamang ang may alam.